Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 61 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Naghintay ang konstelasyong Lady of the Brocade Sleep sa sagot ni Kim Dokja, ngunit simpleng kibit-balikat lamang ang isinagot niya sa alok ni Min Ji-won at diretsahang tumanggi. Nabigla ang lahat ng naroon, lalo na si Min Ji-won, na halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Matapos niyang hilinging ulitin ni Dokja ang kanyang sagot, muli niyang narinig ang parehong tugon, wala itong balak maging tauhan niya. Dahil ayaw nang magsayang ng oras, sinabi ni Dokja sa kanyang mga kasama na magpatuloy na sila sa paglalakad. Nagmamadaling humabol si Min Ji-won at paulit-ulit na tinaasan ang kanyang alok, nangakong magbibigay ng mas maraming coins at sinabing maaari pa niyang kausapin ang kanyang sponsor. Gayunpaman, nanatiling hindi natitinag si Dokja. Habang lalo siyang naiinis, tinanong ni Min Ji-won kung nauunawaan ba talaga ni Dokja ang halaga ng mga coin na iniaalok niya. Ipinagmalaki niyang siya ang hari ng sila at buong kumpiyansang idineklara na siya ang magbubuklod sa tatlong kaharian. Lubos na siyang nalulong sa kanyang ginagampanang papel, kaya naniniwala siyang tapos na ang Republika ng Korea at magsisimula ang isang bagong panahon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinaalala ni Dokja na hindi naman talaga sila nasa panahon ng huling tatlong kaharian, ngunit agad niya itong pinabulaanan at iginiit na nagbago na ang kasaysayan. Bago pa lumalim ang kanilang pagtatalo, inosenteng sinabi ni Yoo Sang-an na ayon sa kasaysayan, ang sila ang pinakamahinang kaharian sa tatlo at tinanong kung paano ito magagawang pag-isahin ni Min Ji-won. Nang ipahayag pa ni Yoo Sang-an na mayroon siyang first grade certification sa Korean history, tuluyang nataranta si Min Ji-won at wala na siyang maayos na maisagot. Hindi pa rin sumuko si Min Ji-won at patuloy na tinaasan ang kanyang alok. Mula 3,000 coins ay ginawa niya itong 3,500 at saka paunti-unting dinagdagan. Saglit na huminto si Dokja sa paglalakad, dahilan upang isipin niyang napapayag na niya ito. Ngunit sa halip, ikinagulat ng lahat ang naging alok ni Dokja. Imbes na tanggapin ang kanyang bayad, inalok niyang bilhin si Min Ji-won at ang lahat ng kanyang tauhan kapalit ng 20,000 coins. Natawa si Min Ji-won sa una at hindi naniwala hanggang sa ipakita ni Dokja ang tunay niyang balanse ng coins. Nang makita niyang mayroon talaga itong mahigit 20,000 coins, napalitan ng kasakiman ang kanyang pagkabigla. Gayunpaman, nanaig pa rin ang kanyang pride at tumanggi siyang tanggapin ang alok. Inakusahan niya si Dokja na sinusubukan siyang bilhin gamit ang pera, ngunit kalmadong ipinaalala ni Dokja na siya naman ang unang nagtangkang bilhin ang kanyang katapatan. Sa galit, isang gwapo at batang mandirigma na kabilang sa grupo ni Min Ji-won ang humakbang pasulong. Siya ay suportado ng konstelasyong si Gwanchang at handang harapin si Dokja. Agad siyang nakilala ni Dokja at binalaan na huwag padalos-dalos, pabirong sinabing mas magiging mapanganib ang sitwasyon kung si Jaebaek ng Baekje ang kanyang sponsor. Dahil sa malalim na kaalaman ni Dokja tungkol sa kasaysayan, natigilan ang mandirigma. Nang ipakita pa ni Dokja na mas malaki pa ang kanyang kayamanan kaysa sa ipinakita niya kanina, namutla hindi lamang ang mandirigma kundi pati si Min Ji-won. Napagtanto nilang lampas sa kanilang inaakala ang yaman ni Dokja, at ang kanilang paghanga ay napalitan ng takot. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Dokja kay Min Ji-won na hindi lahat ng bagay sa mundo ay nalulutas ng pera at nadismaya siyang bilang isang artista ay nakalimutan nito ang simpleng katotohanan iyon nang makalayo na sila sa grupo ng sila. Nagtanong si Yoo Sang-an kung sikat ba talaga si Min Ji-won bilang artista. Medyo nag-atubili si Dokja ngunit inaming marahil ay kilala nga ito, samantalang sinabi ni Lee Gilyaong na hindi pa niya narinig ang pangalan nito. Si Lee Sung-kok naman, na dati nagsabing fan siya ni Min Ji-won, ay biglang nalito at hindi na maintindihan kung bakit tila kilala niya ang aktres. Dahil dito, ginamit ni Dokja ang character list at natuklasang nawala na ang espesyal na attribute ni Lee Sung-kok na Sham Ji Renouncer. Dahil dito, bumuo siya ng isang teorya. Kapag naabutan na ng isang tao ang hinaharap na dati niyang alam, mawawala ang espesyal niyang katangian at magiging ordinaryong karakter na lamang siya.
Kung tama ang kanyang hinala, maaaring dumating din ang araw na siya mismo ay maging isang pangkaraniwang karakter. Habang iniisip niya ang posibilidad na yon, isang system message ang biglang lumitaw at nagsabing si Min Ji-won ay mayroon ng bahagyang paghanga sa kanya. Nagulat si Dokja at agad na lumingon. Nakita pa rin niyang nakatayo si Min Ji-won sa malayo at galit na nakatingin sa kanyang direksyon. Doon niya biglang naalala na sa ika-11 regression, matapos sampalin ni Min Ji-won si Yo Jong-hyuk noong una silang magkita, ito rin ang naging isa sa kanyang pinakamalalakas na taga-suporta. Dahil dito, nakaramdam si Dokja ng masamang kutob, ngunit kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam dahil hindi siya nasampal sa pisngi gaya ni Yo Jong-hyuk, makalipas ang halos 1 oras. Maingat na naglakad ang grupo ni Dokja sa mga abandonadong gusali malapit sa Gwanghwamun. Wala silang nakitang ibang tao, ngunit alam niyang nagtatago sa paligid ang iba pang mga hari na bumili ng kanyang nobela. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na manatiling alerto at gumalaw lamang kapag kumilos na rin ang ibang mga hari. Ang kanilang tunay na destinasyon ay ang National Palace Museum, kung saan nakatago ang Foreign Demonic Beheading Sword, isa sa pinakamalalakas na sandata sa unang bahagi ng mga senaryo. Bagamat pinalabis ng kanyang nobela ang ranggo nito bilang isang 5S grade na armas, isa pa rin itong napakalakas na espada na ginamit ni Yo Jong-hyuk sa ika-3 regression. Gayunpaman, wala itong balak kunin. Alam niyang tiyak na mag-aagawan dito ang plagiarist at ang iba pang mga hari. Kaya ang plano niya ay samantalahin ang kaguluhan upang makuha ang iba pang mahahalagang artifact sa museo. Gaya ng kanyang inaasahan, biglang lumitaw ang isang intermediate Dokkaebi nang magsimulang tumigil ang sitwasyon. Masayang sinabi nitong nakakagulat na nagsama-sama ang lahat ng mahahalagang tao bago nito ipinatawag ang isang ginintuang trono sa gitna ng Gwanghwamun. Nang lumitaw ang trono, agad na naunawaan ng lahat ng hari ang kahulugan nito. Isa lamang ang maaaring maging tunay na hari. Ilang sandali pa, muling umalinggaw ang system notification at opisyal na nagsimula ang main scenario #4, ang kwalifikasyon ng hari, The King's Qualifications. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.